Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hi class! Imagine ninyo ganito. May pinaka-main road na dinadaanan para makapasok sa mall. Tapos, biglang isinara. Ano kayang mangyayari? Gulong-gulo ang lahat, di ba? Ganito rin ang nangyari noon nang masara ang Constantinople. Super big deal kasi dito ang daan ng kalakalan ng Europa at Asia. Ready na ba kayong malaman kung bakit naging turning point ito sa history? Ating tatalakayin ang pagsasara ng Constantinople. Focus tayo. Ito ang goals natin today. Aalamin natin kung bakit sobrang big deal ang pagsasara ng Constantinople at paano ito nagbago ng takbo ng kalakalan at history. Pero bago ang lahat, sabay-sabay nating basahin ang kasanayang pampagkatuto. Are you ready? Natatalakay ang mahalagang pangyayari noong ika-15 at ika-16 na siglo bago ang panahon ng paggalugad ng mga lupain. Mga layunin. A. Naipaliwanag ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng Constantinople bilang kabisera ng Imperyong Byzantine, mga dahilan ng pagbagsak nito at implikasyon sa kasaysayan ng mundo. B. Naipakita ng mga mag-aaral ang pagpapahalaga sa ugnayan ng heograpiya, politika at kultura sa pag-unlad at pagbagsak ng mga imperyo. C. Naisagawa ng mga Constantinople. It's review time! I-level up mo na yan. Check natin kung nagets nyo talaga. Parang minigame lang to. Bago tayo mag-level up sa next topic. Class look! Familiar ba sa inyo tong building? Think muna. Tapos, share with your seatmate. Ano to? At saan natin to makikita? 5 segundo para mag-isip. Ang nasa larawan ay ang Hagia or Hagia Sophia. Dati, ito ay isang simbahan noong panahon ng Byzantine Empire. Nang sakupin ng mga Muslim or yung mga Ottoman Empire, ginawa itong mosque. Ngayon, isa na itong kilalang gusali sa Istanbul, Turkey at ninarayo ng mga turista mula sa iba't ibang bansa. Para itong multi-purpose building, naging simbahan, naging mosque, at ngayon ay isa ng museum at mosque uli. Pinapakita nito na mahalaga ang Constantinople noon bilang sentro ng relihiyon at kalakalan. Ano ang nakikita niyo sa larawan at saan ito matatagpuan? 5 seconds para mag-isip. Tama! Ang larawan ay mapa ng Asya. Ipinapakita nito ang iba't ibang bansa sa kontinente. Makikita rin dito ang Turkey kung saan matatagpuan ang Constantinople o sa ngayon ay Istanbul. Dito nagsimula ang usapan tungkol sa pagsasara ng Constantinople na nagdulot ng paghahanap ng bagong ruta ng kalakalan. Ano sa palagay ninyo ang maaaring mangyari sa isang imperyo kung mawawala sa kanila ang pinakamahalaga at pinakamatatag nilang lungsod? Sige nga, Mochi. Ma'am, kapag nawala po ang pinakamahalaga nilang lungsod, mawawalan din po sila ng yamang likas at
pwede silang bumagsak. Alright, sakto yan. Pag nawala ang strong city, parang nawala ang puso ng empire. Kaya madali silang mag-collapse. Here we go! Game na Besh! Simulan natin to. Alright, class, it's decode time. Ready na ba kayong magbigay ng meaning? Ano ang kahulugan? Ang unang salita ay Constantinople. Ano ang kahulugan nito? Isip-isip, 5 segundo para sa inyo. Ang sagot ay kabisera ng Imperyong Byzantine. Nice one! Alam kong gets mo na. Hindi lang basta lungsod, kundi puso ng Byzantine Empire. Ang ikalawang salita ay Byzantine. Ano kaya ito? Ang sagot ay dating silangang bahagi ng Imperyong Romano. So alam niyo na ha, ang Byzantine ay parang east side ng Roman Empire. Keep it up mga beshi! Next level, history skills na yan. Ang ikatlong salita ay basalyo. Think fast! 5 seconds. Ang sagot ay bansang nasasakupan o kaalyado ng mas makapangyarihang estado. O di ba? Parang love life din yan mga besh. Kung may basalyo ka, ibig sabihin may mas malakas na master na nagkokontrol sa'yo. At ang lesson, huwag tayong maging basalyo ng wrong decision sa buhay. Dapat, tayo pa rin ang may hawak ng sarili nating choices. Ang ika-4 na salita ay Ottoman Turks. Ano kayang ibig sabihin nito? Ang sagot ay imperyong sumakop sa Constantinople noong 1453. So class, naaalala niyo pa ba ang Constantinople? Yun yung sobrang yaman at powerful. Pero, noong 1453, sinakop ito ng Ottoman Turks gamit ang malalakas na kanyon. Simula noon, nagbago ang kalakalan kasi hindi na makadaan ang mga taga-Europe sa dating ruta nila. Kaya naman, napilitan silang maghanap ng bagong daan. At dito, nagsimula ang Age of Exploration. Ang ika-5 salita ay kanyon. Alam kong alam niyong ibig sabihin nito. Sige nga, 5 seconds. Ang sagot ay malaking sandata na ginagamit sa digmaan. O mga besh, ito yung kanyon. Parang giant version ng baril pero super lakas. Ginagamit ito sa digmaan para wasakin ang matitibay na pader tulad ng ginawa ng Ottoman Turks sa Constantinople. Kaya sila nanalo kasi sobrang lakas ng firepower nila. Ang ika-6 na salita ay Renaissance. Ano kayang meaning? 5 seconds. Ang sagot ay panahon ng muling pagsilang ng sining at agham sa Europe or rebirth. Ang Renaissance ay parang comeback concert ng art at science daw. Nagbalik ang creativity, learning, at innovation. Parang big reset ng culture at ideas. Ang ika-7 salita ay spice trade. Sige nga, anong meaning nito? 5 seconds.
Ang sagot ay kalakalan ng mga pampalasa na mahalaga noong gitnang panahon. Nice one! Ang spice trade ang literal na OG Shopee at Lazada ng sinaunang panahon. Dahil dito, nag-connect ang iba't ibang bansa na parang global shipping noon pa man. Ano naman kaya ang meaning ng Eastern Orthodoxy? Sige nga, 5 segundo. Ang sagot ay isang sangay ng Kristyanismo na umunlad sa Byzantine. Ito yung parang OG version ng Kristyanismo sa East, born and raised sa Byzantine Empire. Ang ika-9 na salita ay Anatolia. Ano naman ito? Ang sagot ay rehiyon sa kasalukuyang Turkiye. Nice one! Tandaan nyo, ang Anatolia ang parang bridge ng Asia at Europe. Kaya naman, super strategic siya noon. At syempre, hanggang ngayon, importante pa rin sa history ng Turkey. At ang ika-10 salita ay panahon ng pagtuklas. Sige nga, anong meaning nito? Ang sagot ay panahong naghanap ang mga Europeo ng bagong rutang pangkalakalan. So, ito yung panahon na parang in real life, explore mode ng mga Europeans. Naghahanap sila ng bagong ruta kasi close na yung Constantinople. Imagine, parang wala ng shortcut sa Google Maps. Kaya, kailangan nilang maghanap ng bagong daan para sa kalakalan. O mga besh, mag-investigate mode muna tayo. Ready na ba kayo? Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Dumako naman tayo sa pamprosesong tanong. 1. Ano ang dating pangalan ng lungsod ng Constantinople bago ito pinalitan ni Constantine? Grabe! Parang nagpalit lang ng username si Constantinople. Pero, ano nga ba ang kanyang old username? Let's hear it! Number 2. Paano nakatulong ang lokasyon ng Constantinople sa pag-unlad ng kalakalan sa pagitan ng Europe at Asia? So class, kung may tindahan ka at nasa kanto ka ng 2 highway, maraming dadaan dyan, di ba? Ganon din kaya ang Constantinople? Number 3. Kung ikaw ay mamumuno sa Imperyong Byzantine, anong hakbang ang iyong gagawin upang maiwasan ang pagbagsak nito? So class, imagine ninyo kayong may hawak ng power button ng buong imperyo. Ano kayang gagawin nyo para manatili itong strong? Sige nga. Number 4. Ano ang pagkakaiba ng mga panloob at panlabas na salik na nagdulot ng pagbagsak ng Constantinople? Kung i-compare natin parang sa ML, may kalaban sa loob ng base at may kalaban din sa labas. Anong pagkakaiba ng epekto nila? Number 5. Sa iyong palagay, alin ang may mas malaking epekto sa kasaysayan ng mundo? Ang paglaganap ng Islam sa Europe matapos masakop ang Constantinople? O ang panahon ng pagtuklas na sinimulan ng mga Europeo? Ipaliwanag. So class, parang tanong na, what if? Kung alin dito ang hindi nangyari, mas malaki kaya ang nabago sa mundo? Interesting, di ba? Isip kayo. Alright class,
Imagine ninyo, isang syudad na sobrang yaman, sobrang ganda, at sobrang powerful. Parang center of the world dati. Yun ang Constantinople, kabisera ng Imperyong Byzantine. Ready na ba kayong alamin ang kwento nila? Kabisera ng Imperyo. Constantinople na ngayon ay Istanbul, Turkey. Dating lungsod ng Byzantium, pinalitan ng pangalan ni Constantine noong 330 CE. Solid to class. Imaginein mo, dating Byzantium lang yan. Tapos, naging Constantinople. Parang instant level up ng pangalan. From low-key to legendary. Kabisera ng Imperyong Byzantine. Dating silangang bahagi ng Imperyong Romano. Legit guys, ang Constantinople ang pinakabida sa East Roman Empire. Kumbaga sa ML, sila yung base na dapat protektahan. Pag nawala, GG na ang buong empire. Pag-unlad at katatagan. Matatag kahit bumagsak ang kanlurang Imperyong Romano noong 476 CE. Rurok ng tagumpay. Panahon ni Justinian I noong 527 to 565 CE. O diba? Kahit bumagsak na yung West, steady pa rin si Byzantine. At nung time ni Justinian I, literal na peak season nila. Parang champion mode. Nasakop muli ang dating bahagi ng kanlurang imperyo ng Rome. Imagine, kahit bumagsak yung kanlurang imperyo, solid pa rin ang Byzantine. Ang tibay, di ba? Lalo na nung panahon ni Justinian I. Grabe, peak ng tagumpay nila yon. Sino kaya ditong curious kung anong sikreto nila para manatiling matatag? Itaas nga ang mga kamay. Narito naman ang mapa ng imperyo noong 555 CE or Common Era. Ang lawak pala ng nasakop ng Byzantine Empire, halos buong Mediterranean vibes, may Africa, may Italy, at syempre, Rome. Parang level up version ng imperyo. Imagine ninyo, parang expansion pack ng isang game. Full control ito. Eto class, pansinin niyo yung kulay rosa sa mapa. Yan, yung mga basalyong states. Ibig sabihin, parang allies or kakampi or under influence ng Byzantine Empire. At take note, panahon pa to ni Justinian I. Kaya, talagang peak season ng empire. Parang sinasabi nila, we run this place. Dumako naman tayo sa estratehikong lokasyon. Nasa sangandaan ng Europe at Asia. Sentro ng kalakalan ng rehiyon. O diba, perfect spot talaga ang Constantinople. Nasa gitna raw ng Europe at Asia. Parang bestie na laging nasa gitna ng away. Siya yung bridge ng lahat. Kaya, super in demand siya noon. Control sa mahalagang rutang pangkalakalan, Mediterranean Sea to Black. Kung may ways dati, lagi sigurong suggested route ang Constantinople. Pag-usapan naman natin ang kultura at relihiyon. Mayamang kultura, mahalaga sa pag-unlad ng Kristyanismo at sentro ng Eastern Orthodoxy. Kung may top 10 influencers noong sinaunang panahon, pasok dito ang Byzantine Empire. Sila ang legit na nagpalakas ng Kristyanismo sa East. Nagtataglay ng mahalagang gusaling relihiyoso tulad ng Hagia Sophia. So class,
Imagine nyo, may Hagia Sophia pa sila noon. Parang pinaka-grand church na nagsilbing simbolo ng power ng Byzantine. Ito naman ang mapa ng Imperyong Byzantine noong 555 CE sa ilalim ng pamumuno ni Justinian I. O ayan mga class, kita nyo yan? Grabe oh, parang nag-unlock si Justinian I ng buong mapa sa Mobile Legends. Ang lawak ng nasakop, parang full map control. Sa panahong ito, saklaw ng imperyo ang makasaysayang kanlurang baybayin ng Mediterranean, kasama ang hilagang Africa, Italy, at mismong Rome. Yun yung kulay pulang bahagi. So class, parang travel goals to oh. May Mediterranean, may Africa, may Italy, pati mismong Rome. Kung may passport na nung Byzantine noon, unlimited yung stamps nila. Ito ay tumagal pa ng mahigit na 2 siglo. Ang kulay rosa sa hilaga at timog silangan nito ay pawang mga basalyo nito noong panahong yon. So grabe to class, ibig sabihin, hindi lang basta matagal. More than 200 years silang nakatayo. Para bang legit na long-lasting version ng empire. Hindi basta-basta natitibag. Sa kultura at relihiyon ay nagtataglay ng mahalagang gusaling relihiyoso tulad ng Hagia Sophia. Kumbaga sa modern times, ang Hagia Sophia ang OG landmark. Mas viral pa kaysa sa Eiffel Tower o Burj Khalifa kung may social media noon. Dumako naman tayo sa pagbagsak ng Constantinople. Una, mga dahilan ng pagbagsak. Panloob na salik. Papalit-palit na pinuno. Mahinang pamumuno at kawalan ng kakayahan ng mga leader. Korupsyon. O class, imagine ninyo na lang kung may student council noon, tapos paiba-iba ang president kada linggo. Siyempre, magulo, diba? Ganoon ang nangyari sa kanila. Suliraning pang-ekonomiya dahil sa lawak ng teritoryo at dami ng populasyon. Ito yung literal na too much to handle. Sobrang laki ng empire, pero parang storage full na ang cellphone. Lag at crash sa ending. Panlabas na salik. Pagsalakay ng mga Ottoman Turks na nagnais gawing kabisera ang Constantinople. Parang house tour ng Ottomans, pero instead na bumisita, sila na yung tumira sa loob. Ito'y nagpapaalala sa atin na kahit gaano katatag ang isang lungsod, kung hindi handa ang mga pagbabago at hamon, pwede pa ring bumagsak. Paggamit ng makabagong sandata tulad ng malalaking kanyon. So class, isipin ninyo parang tower defense game. Kahit gaano kataas ang pader mo, kung may OP cannon, boom! Basag! Ang lesson dito, kahit gaano katibay ang mga dating paraan, kung may mas bago at mas epektibo, mas malaki ang tsansan nitong manalo. Paglakas ng puwersa sa pamumuno ni Sultan Mehmed II. Ang ikalawa ay pangunahing pangyayari. Ang Ottoman Turks ay pangkat etnikong Turkic mula sa Anatolia o Turkey sa kasalukuyan. Grabe no? Parang Avengers sila nung panahon nila. Biglang dumating, tapos, boom! Major changes. Kaya, kung may bida sa storya ng pagbagsak ng Constantinople, eto na yun, mga Ottoman Turks. Noong 1453, sinalakay at nakuha ng mga Ottoman Turks ang Constantinople. OMG!
1453 na pala dito mga besh. Goodbye Constantinople. Hello Istanbul. Ito yung plot twist ng history. Parang season finale na sobrang intense. Pagbagsak ng Constantinople ang nagmarka ng pagtatapos ng Imperyong Byzantine. So, endgame na mga besh. Pagbagsak ng Constantinople equals GG na ang Byzantine Empire. Pero no worries, kasi new era unlocked din dito. History talaga. Parang series na may plot twist palagi. Ang ikatlo ay kahalagahan ng pagbagsak. Pagwawakas ng pamamayani ng Byzantine sa kalakalan at politika sa rehiyon. History check! After dominating trade and politics for centuries, ayun, curtains down na. Pero ganun talaga, kahit gaano katibay, may hangganan din. Pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng Europa at Asya. Dahil daw sa pagbagsak nito, nagbago bigla ang power dynamics ng buong mundo. Parang sa isang series na hindi mo ina-expect yung ending. Ganon. Paglawak ng Imperyong Ottoman bilang pangunahing kapangyarihan sa rehiyon. Grabe to mga besh, parang DLC update ng history. Biglang na-unlock si Ottoman Empire bilang main boss ng rehiyon. Alright class, ito na yung part na may domino effect. Ang pagbagsak ng Constantinople is equals to parang nag-crash ang main server ng history at lahat ng players sa Europa at Asya na apektuhan. Talakayin natin ang implikasyon ng pagbagsak ng Constantinople. Pampolitika at panrelihiyon. Pinalakas ang posisyon ng Imperyong Ottoman bilang pangunahing kapangyarihang Islamic sa kanlurang Asya at ilang bahagi ng Europa. So, the Ottomans really said, "We're in charge now." From politics to religion, sila na ang new boss in town. #power shift. Paglaganap ng Islam at kulturang Islamic sa mga dating Kristiyanong lungsod. Ang Hagia Sophia ay ginawang moske, simbolo ng tagumpay ng Islam at Ottoman. So, ipinapakita nito na ang kapangyarihan ay maaaring magbago. Ngunit, ang aral ay mananatili. Ang tunay na lakas ng isang sibilisasyon ay nasa kaalaman at pananampalataya. Nagdulot ng takot at kawalan ng kapanatagan sa mga Kristiyanong Europeo. Nakita ang Ottoman bilang banta sa Kristyanismo. Grabe ang stress level ng Europe dito. Imagine ninyo, parang horror story sa kanila nung time na yon. Biglang naging major kalaban ang Ottoman Turks. Kaya boom, panic mode ang mga Kristiyanong Europeo. Pang-ekonomiya at kalakalan. Nawala sa mga Europeo ang kontrol sa rutang pangkalakalan sa pagitan ng Europe at Asya. So class legit, parang nawala ng VIP pass ang Europe sa kalakalan. Tapos, biglang si Ottoman na ang may hawak ng entrance ticket. Kaya naman pala todo hanap sila ng ibang daan. Nag-lead pa nga yan sa Age of Exploration. Humimok sa mga bansang Europeo kagaya ng Portugal at Spain na maghanap ng bagong rutang pangkalakalan na nagpasimula ng panahon ng pagtuklas. At dahil sinara ng Ottoman ang daan, napilitan ng Europe maghanap ng shortcut. Ang resulta, hello Age of Exploration! Imagine, parang na-block sila sa Wi-Fi. Kaya, gumawa ng sariling hotspot. Pangkultura
at agham. Naging daan sa palitang kultural sa pagitan ng Kristiyano at Muslim. Paglikas ng mga Griyegong iskolar patungong kanluran, dala ang kaalaman at manuskrito. Grabe, parang exchange program lang pero level up. Yung mga Griyegong iskolar, nag-migrate dala-dala ang OG knowledge pa. Ang resulta? Renaissance sa Europe? Parang sila yung nagdala ng USB na puno ng ideas. Nakatulong sa pagsisimula at pag-unlad ng Renaissance sa Europe, lalo na sa Italy. Kaya class, tandaan, minsan kailangan ng pagbagsak para mag-start ng panibagong level. Constantinople fell, pero dahil doon, nag-open ang daan para sa Renaissance at Age of Exploration. Kaya kung minsan, bumagsak kayo sa quiz o subject, hindi ibig sabihin, endgame na. Ibig sabihin lang, it's time na para mag-grind, magpursige, at mag-level up. Kasi, baka yan ang simula ng next big win ninyo. Talakayin naman natin ang pangmatagalang epekto. Noong ika-15 hanggang ika-17 siglo. Pag-usbong ng kolonisasyon at pandaigdigang kalakalan. Pagpapalitan ng ideya, kultura at produkto sa mga malawak na saklaw. So, bumagsak ang Constantinople, nag-open naman ng global trade, tapos nag-start ng colonization at exchange ng culture. Kaya class, huwag maliitin ang isang event kahit bagsak kasi pwedeng maging simula ng mas malaking pagbabago. Ang larawan sa gilid ay nagpapakita ng depiksyon ng syudad ng Constantinople. Makikita rin sa larawan ang replika ng kadena na ginamit upang kandaduhan ang mga pasukan ng syudad. So class, legit to. Parang OG version ng security system, yung kadena na yon. Imagine, ganito lang inilock ng buong syudad. #MedievalLife. Noong mga taong 1400s, determinado ang mga Ottoman Turks o pangkat etniko ng Turkey na masukol o masakop ang Constantinople dahil ito ang itinuturing nilang isang golden apple. Ibig sabihin, ultimate prize talaga ang Constantinople. Lahat gagawin ng Ottoman para makuha to. Sa kabila ng mga pananalakay, nagawang maitaboy ng mga Constantinople ang mga grupong nais sumakop dito. Ngunit, sa paglipas ng maraming taon, ay unti-unti ring humina ang Constantinople na humantong sa pagbagsak nito. So, defender mode on, pero kahit gaano kalakas, kung paulit-ulit na sinasalakay, eventually, manghihina rin. Kaya importante, consistent ang strength, hindi lang sa simula. Sa iyong palagay, bakit kailangan ng Constantinople ng makapal at malaking pader? Pakinggan natin si Luna Blocks. Ma'am, kailangan po ng Constantinople ng makapal at malaking pader para po protektahan sila sa laban ng mga kaaway po. Alright, very good. Dahil marami ding gustong sumakop sa kanila, kailangan nila ng matibay na depensa para hindi agad mapasok ang lungsod. Bakit ganoon na lang ang pagnanais ng mga Ottoman Turks na sakupin ng Constantinople? Pakinggan natin si Mochi. Yes, ma'am. Ma'am, gusto po kasi ng mga Ottoman Turks na sakupin ng Constantinople kasi po, napakayaman po at napaka-estratehikong lugar nito. Alright, very good. Kasi dito dumadaan ang kalakalan ng Europe at Asia. Kaya kapag kanila na to, makokontrol nila ang negosyo at magiging mas makapangyarihan sila. Good job, Mochi!
Sa iyong palagay, ano ang kabuluhan ng Constantinople para sa mga Ottoman Turks at tinawag nila itong Golden Apple? Sige nga, Thea Beats, anong sagot? Ma'am, tinawag po nila itong Golden Apple kasi po, ito po ang naging susi sa yaman at kapangyarihan po. Alright, so ibig sabihin, kapag nakuha nila ito, makokontrol nila ang kalakalan, mapapalawak ang kanilang teritoryo, at mas lalo silang magiging makapangyarihang imperyo. Alright class, time na para i-flex ang skills nyo. Let's G, hands-on muna tayo. Isulat ang mga sagot sa infographic na nasa susunod na slide. Una, ano ang Constantinople? Ikalawa, ano ang sinasabing pinakamahalagang pamana ng Byzantine sa kabihasnan? Ikatlo, bakit ganoon na lang ang hangad ng Ottoman na maangkin ito? At ikaapat, ano ang naging implikasyon ng pagbagsak ng Constantinople? Maaaring i-pause ang video para sa activity na to. Good luck! Alright class, sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Paano nakatulong ang lokasyon ng Constantinople sa pag-unlad ng kalakalan? Sige nga, Mochi. Ma'am, nakatulong po ang lokasyon ng Constantinople kasi po, nasa pagitan po ito ng Europe at Asia. Dahil po dito, naging sentro ito ng kalakalan at marami pong mangangalakal ang dumaraan para magpalit ng produkto. Alright, very good, Mochi. Natuto kaya sa lesson? Tara, check natin kung solid ka na dito. Bakit mahalagang maunawaan ng koneksyon ng heograpiya, politika, at kultura sa kasaysayan ng mga imperyo? Sige nga, Luna Blocks. Ma'am, kasi po, ang koneksyon ng heograpiya, politika at kultura po, dito natin makukuha kung paano po lumakas at humina ang mga imperyo. Alright, so dito nakakatulong din ito para maintindihan kung bakit nagbago ang kasaysayan. Thank you, Luna Blocks. What's the tea? Anong mga key takeaways mo? Paano mo magagamit ang aral mula sa pagbagsak ng Constantinople sa pagharap sa mga hamon ng kasalukuyang panahon? Sige nga, tatawag na si Ma'am. Be ready mga anak. Good luck! So class, nakita natin kung paano bumagsak ang Constantinople at kung paanong nagbukas ito ng bagong chapter sa history. Kaya tandaan, kahit may endings, laging may fresh beginnings. At ngayon, let's test kung gaano nakasolid ang knowledge nyo. It's time for pagtataya!